Ang Malaking Tunggalian, Kabanata 6, Dalawang Tanyag na Martir. Noon pa mang ikasiyam na dantaon ay natanim na sa Bohemia ang Ebanghelyo. Isinali ng Biblia at idinaos ang mga pagpupulong sa sariling wika ng mga tao. Datapwat habang lumalaki ang kapangyarihan ng Papa ay nadidimlan naman ang salita ng Diyos. Si Papa Gregorio Ikapito na kumuha sa kanyang sarili ng pananagutang papagpakumbabain ang kapalaluan ng mga hari ay nag-adhika rin namang umalipin sa bayan at sa ganito'y nagpadala siya ng bula na nagbabawal ng pagdadaos ng hayag na pagpupulong sa wika ng mga taga-Bohemia. Ipinahayag ng Papa na ikinalulugod ng makapangyarihan sa lahat na ang pagsamba sa kanya ay idaos sa wikang hindi nalalaman ng mga tao at maraming kasamaan at irihiya ang bumangon dahil sa hindi pagsunod sa tuntuning ito. Sa ganyay ipinag-utos ng Roma na dapat patayin ang tanglaw ng salita ng Diyos at ang mga tao ay nararapat kulungin sa kadiliman. Datapwat naglaan ng langit ng ibang mga tulong na siyang mag-iingat sa iglesia. Ang marami sa mga Valdense at Albigense na itinaboy ng pag-uusig mula sa kanilang mga tahanan sa Pransya at sa Italia ay dumating sa Bohemia. Bagaman sila hindi nangahas magturo ng hayagan, masikap naman silang gumawa sa lihim. Sa gayong paraay, naingatan ang tunay na pananampalataya sa sunod-sunod na dantaon. Bago dumating ang kaarawan ni Hus ay nagkaroon na muna ng mga lalaki sa Bohemia na tumindig upang hayagang batikusin ang mga kasamaang ginagawa sa loob ng iglesia at ang kahalayan ng mga tao. Ang mga paggawa nilang ito ay nagbunsod sa pagkakaroon ng malaganap na interes. Nangamba ang mga pari at nabuksan ang pag-uusig sa mga alagad ng Ebanghelyo. Napataboy upang sumamba sa mga gubat at kabundukan ay pinaghanap sila ng mga kawal at marami ang pinagpapatay. Pagkatapos ng ilang panahon, nagkaroon ng isang utos na ang lahat ng tumalikod sa pagsambang ipinasusunod ng Katoliko Romano ay dapat sunugin. Datapwat isinuko man ng mga Kristiyano ang kanilang mga buhay, umasa naman sila na magwawagi ang kanilang gawain. Ang isa sa kanila na nagturo na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pananampalataya sa napakong tagapagligtas ng mamamatay na ay nagsabi ng ganito, "Ang puot ng mga kaaway ng katotohanan ay nananaig ngayon laban sa atin, ngunit iya'y hindi magpapatuloy magpakailanman. May isang babangon sa gitna ng mga taong karaniwan na walang tabak o kapangyarihan at sa kanya'y hindi sila mananagumpay." Malayo pa ang kapanahunan ni Lutero, datapwat noon pa man ay mayroon ng isang bumangon na ang patutuo laban sa Roma ay liligalig sa mga bansa. Mababang pamilya ang pinagmulan ni Juan Hus at maaga siyang naulila sa kanyang ama. Ang kanyang makabanalang ina na nagpapalagay na ang karunungan at ang pagkatakot sa Diyos ay siyang pinakamahalagang pag-aaring matatangkilik ng tao ay nagsikap na ito'y maipamana sa kanyang anak. Nag-aral si Hus sa paaralang lalawigan at pagkatapos ay pumasok sa Universidad ng Praga na rooy natanggap bilang isang mag-aaral sa pamamagitan ng kawanggawa. Sa paglalakbay na patungo sa Praga ay sinainahan siya ng kanyang ina. Balo at dukha, wala siyang maipagkakaloob na kayamanan ng sanlibutang ito sa kanyang anak, ngunit nang sila'y nalalapit na sa malaking lunsod, nanilukhod siya sa piling ng ulila sa amang kabataan at hiningi para sa kanya ang pagpapala ng ama nilang nasa langit. Walang gasinong pagkaunawa ang inang yaon kung paano sasagutin ang kanyang panalangin. Sa universidad ay hindi nagtagal at natanghal si Hus dahil sa kanyang masigasig na pag-aaral at mabilis na pagsulong, samantalang ang kanyang malinis na kabuhayan at kagandahang loob at mabuting pag-uugali ay pinupuri ng kalahatan. Siya ay isang tapat na kapanalig ng Iglesia ng Roma at isang masikap na naghahanap ng mga pagpapalang ukol sa espiritu na ipinagpapanggap nitong maibibigay. Minsan ng hubileo ay nangumpisal siya, ibinayad ang konting kwaltang kanyang naipon at sumama sa prosesyon upang matanggap niya ang ipinangakong kapatawaran ng kasalanan.
Nang makatapos na siya sa kolehiyo, pinasukan niya ang pagpapari at sapagkat matulin ang kanyang pagkataas ay madali siyang natanggap sa korte ng hari. Ginawa rin siyang propesor at pagkatapos ay rektor ng universidad na kanyang pinag-aralan. Sa loob ng ilang taon lamang ang mapagkumbabang mag-aaral na ito na nakapag-aral na walang bayad ay ipinagmalaki na ng kanyang bayan at ang kanyang pangalan ay nabantog sa buong Europa. Datapwat sa ibang bukiran, sinimulan ni Huss ang gawaing pagbabago. Pagkaraan ng ilang taon nang maging pari na siya, ay nahirang siyang mangangaral sa kapilya sa Bethlehem. Ang nagtayo ng kapilyang ito ay nagpahayag na totoong mahalagang ipangaral ang banal na kasulatan sa sariling wika ng mga tao. Sa kabila ng pagtutol ng Roma sa gawaing ito, ay hindi ito lubusang napatigil sa Bohemia. Datapwat marami ang walang kaalaman sa Biblia at ang napakasamang mga bisyo ay siyang umiiral sa lahat ng uri ng mga tao. Ang mga kasamaang ito ay walang pangingiming binatikos ni Huss na ipinananawagan ang salita ng Diyos upang ipasunod ang mga simulain ng katotohanan at kalinisang kanyang itinuro. Isang taga-Praga, si Jeronimo, na sa dakong huli ay naging kasama-sama ni Huss, ay nagdala ng mga aklat na sinulat ni Wycliffe nang siya'y manggaling sa Inglaterra. Ang reyna ng Inglaterra na naniniwala sa mga aral ni Wycliffe ay isang prinsesang taga-Bohemia at sa pamamagitan ng impluwensya niya ay kumalat din naman ang mga aklat ng reformador sa kanyang bayang tinubuan. Ang mga aklat na ito ay binasa ni Huss na may malaking kasabikan. Naniwala siyang isang tapat na Kristiyano ang sumulat niyaon at may hilig siyang sumang-ayon sa pagbabagong itinataguyod niya. Noon pa man ay walang malay si Huss na siya ay nakapasok sa isang landas na maglalayo sa kanya sa Roma. Nang panahong ito ay dumating sa Praga ang dalawang lalaking buhat sa Inglaterra, mga taong marurunong na nagsitanggap ng liwanag at naparito sa malayong lupaing ito upang magkalat ng liwanag na kanilang natanggap. Sapagkat nagpasimula sila sa isang hayagang pagsalakay sa pamumuno ng Papa, madali silang pinatahimik ng mga may kapangyarihan. At sapagkat ayaw nilang talikdan ang kanilang layunin, ay iba namang paraan ang kanilang ginamit. Palibhasa ay mga pintor sila at mga ngaral pa, sinimulan nilang gamitin ang kanilang kaalaman. Sa isang dakong lantad sa madla ay gumuhit sila ng dalawang larawan. Ang isa ay kumakatawan sa pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, maamo at nakasakay sa isang asno at sinusundan ng kanyang mga alagad na ang kasuotay na luma na dahil sa paglalakbay at mga walang sapin ang paa. Ang ikalawa ay naglalarawan ng isang prosesyon ng Papa. Ang Papa ay nararamtan ng mahal na damit at napuputungan ng koronang 3 patong, nakasakay sa isang kabayo na nagagayakang mainam, pinangungunahan ng mga humihihip ng pakakak at sinusundan naman ng mga kardinal at mga pari na nakasisilaw sa kinang ang pananamit. Narito ang isang sermon na tumawag sa pansin ng lahat ng uri ng tao. Pulupulutong na mga tao ang dumating upang tingnan ang mga larawan. Walang hindi nakaunawa ng aral na itinuturo niyaon at marami ang mataos na nakilos sa malaking pagkakaiba ng kaamuan at kababaan ni Kristong Panginoon at ng kapalaluan at paghahari-harian ng Papa na nagbabansag na lingkod ni Kristo. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Praga at natagpuan ng mga nangingibang bayang ito na kailangang sila'y tumakas upang huwag silang mapahamak. Datapwat ang aral na kanilang itinuro ay hindi nalimutan. Ang mga larawang kanilang iginuhit ay nakintal ng malalim sa isipan ni Huss at siya'y naakay sa masinop na pag-aaral ng Biblia at ng mga sinulat ni Wycliffe. Bagaman nooy hindi pa siya handang tumanggap ng lahat ng itinatanyag na pagbabago ni Wycliffe, malinaw naman niyang nakita ang tunay na likas ng kapapahan at may lalong kasigasigang binatikos niya ang kapalaluan, hangarin at kasamaan ng kapapahan. Mula sa Bohemia ay umabot ang liwanag hanggang sa Alemanya sapagkat ang kaguluhan sa Universidad ng Praga ay naging dahil ng pag-uwi ng mga daan-daang nagsisipag-aral na Aleman. Marami sa kanila ang tumanggap mula kay Huss ng kanilang unang pagkakilala sa banal na kasulatan at nang sila'y magsiuwi
ay inilaganap nila ang ebanghelyo sa bayang kanilang tinubuan. Ang mga balita ng nangyayari sa Praga ay umabot sa Roma at dinalaunat si Huss ay ipinatawag upang humarap sa Papa. Ang pagsunod ay paglalantad ng kanyang sarili sa kamatayan. Ang hari at reyna ng Bohemia, ang universidad, ang mga maharlika at ang mga namumuno sa pamahalaan ay sama-samang namanhik sa Papa na si Huss ay pahintulutang maiwan sa Praga at sa pamamagitan na lamang ng kinatawan siya ay sasagot sa Roma. Ngunit sa halip na ipagkaloob ang kahilingang ito, ipinagpatuloy ng Papang litisin at hatulan si Huss at pagkatapos ay ipinahayag na ang Praga ay nasa ilalim ng interdikto. Noong mga panahong iyon, kapag binibigkas ang ganitong hatol, ay malaking kaligaligan ang nalilikha. Ang mga seremonyang ginagamit ay tunay na iniangkop upang makapagbigay takot sa isang bayang kumikilala sa Papa na kinatawan ng Diyos na may hawak ng mga susi ng langit at ng impyerno at may hawak ng kapangyarihang makahingi ng mga kaparusahang ukol sa laman at gayon din sa espiritu. Ang paniniwala nooy sinasarhan ang mga pintuan ng langit laban sa puok na nilalagpakan ng interdikto ng Papa at hanggang hindi minamagaling ng Papa na alisin ang interdikto ay hindi makapapasok ang patay sa pinagpalang tahanan. Bilang tanda ng kakilakilabot na kasakunaang ito ay pinigil ang lahat ng pagpupulong ukol sa relihiyon. Ipininid ang mga simbahan, ang mga pagkakasal ay sa patiyo ginaganap. Ang mga patay sapagkat ayaw ipalibing sa lupang benditado ay ibinabaon na lamang sa mga kanal na inihuhukay sa mga bukid na wala ng anumang rito na ginaganap sa paglilibing. Sa gayoy sa pamamagitan ng mga pamamalakad na kumikilos sa dili-dili ay sinikap ng Roma na pamahalaan ang budhi ng mga tao. Ang lungsod ng Praga ay napuno ng kagustutan. Maraming nagparatang kay Huss at sinabing siya ang dahil ng lahat nilang mga kasakunaan at hiniling na siya'y ibigay sa paghihiganti ng Roma. Upang matahimik ang bagyo, umuwi ang reformador sa kanyang bayan at ilang panahong nagtira roon. Hindi tumigil si Huss sa kanyang paggawa kundi naglakbay pa nga sa bayan sa palibot na nangangaral sa mga nananabik na mga tao. Sa ganitong kaparaanan, ang mga paraang ginamit ng Papa upang pigilin ang ebanghelyo ay siya pangang dito'y nagpalaganap. Tayo'y walang anumang magagawang laban sa katotohanan kundi ayon sa katotohanan. Hanggang sa panahong ito'y nag-iisang gumagawa si Huss, ngunit ngayon si Jeronimo na noong nasa Inglaterra ay tumanggap ng mga aral ni Wycliffe ay nakisama sa kanya sa gawaing pagbabago. Ang dalawang taong ito mula ng panahong yaon ay nagkasama na sa kanilang kabuhayan at sa kamatayan may hindi na magkakahiwalay. Sa katalasan nga ng pag-iisip, kabutihan sa pananalita at karunungan, mga kaloob na umaakit sa pagsang-ayon ng marami ay nakalalamang si Jeronimo, datapwat sa mga uri namang bumubuo sa tunay na likas ay lalong dakila si Huss. Ang banayad na pagkukuro ni Huss ay naging isang pangpigil sa mapusok na kalooban ni Jeronimo. Buong amo na kinilala ni Jeronimo ang katangian ni Huss at napahinuhod sa kanyang payo. Sa pamamagitan ng magkalakip na pagpapagal nila ay lalong mabilis na lumaganap ang reforma. Pinahintulutan ng Diyos na malaking liwanag ang sumilang sa pag-iisip ng mga piling taong ito na sa kanila'y inihayag ang maraming mga kamalian ng Roma, datapwat hindi nila tinanggap ang lahat ng liwanag na dapat ibigay sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng mga lingkod niyang ito ay inakay ng Diyos ang mga tao buhat sa kadiliman ng Romanismo. Datapwat marami at malalaki ang mga hadlang na kanilang sasagupain at hakbang-hakbang na inakay niya sila alinsunod sa kanilang kakayahan. Hindi pa sila handang tumanggap ng buong liwanag na paminsanan, gaya ng lubos na liwanag ng araw na nagtanghaling tapat doon sa mga matagal na nasa ilalim, lalayuan nila ito kung sa kanila'y ipahayag. Kaya't ito'y unti-unting ipinakita ng Diyos sa kanyang mga tagapagtaguyod ayon sa matatanggap ng mga tao. Sa pagdating ng bawat dantaon ay may susunod namang iba pang mga tapat na manggagawa upang akayin ng mga tao na magpatuloy sa landas ng pagbabago. Nagpatuloy ang pagpapangkat-pangkat sa loob ng iglesia.
Naging 3 ang papang nagpapangagaw sa pagkapangulo at sa kanilang paglalaban ay napuno ng krimen at kaguluhan ang sangkakristyanuhan. Taglay ang lumalalong katapangan araw-araw ay ipinagsigawan ni Hus na parang kulog ang mga karumalang tinututulan sa pangalan ng relihiyon. Waring ang lungsod ng Praga ay nabibinggit na naman sa madugong labanan. Gaya noong mga panahong una, ang alipin ng Diyos ay pinaratangang siyang magbabagabag sa Israel. Muli na namang sumailalim sa interdikto ang lungsod at umuwi si Hus sa kanyang sariling nayon. Nawakasan na ang patutuong buong tapat niyang ipinahayag sa kanyang pinakaiibig na kapilya sa Bethlehem. Dapat siyang magsalita sa lalong malawak na tungtungan sa buong sangkakristyanuhan bago niya ihain ang kanyang buhay na pinakasaksi sa katotohanan. Upang malunasan ang mga kasamaang gumugulo sa Europa, isang pangkalahatang pulong ang ipinag-anyayang idao sa Constanza. Ang pulong ay ipinag-anyaya ng isa sa 3 nag-aagawang mga papa, si Juan Ika-23, ayon sa kahilingan ng Emperador Sigismundo. Dumalo si Papa Juan na taglay ang maraming pag-aalinlangan, gayon may pumasok siya sa bayan ng Constanza na may malaking karilagan na kasama ang may matataas na tungkulin sa iglesia at sinusundan ang mahabang hanay ng mga abay. Lahat ng pari at matataas na tao ng bayan at malaking pulutong ng mga taong bayan ay nagsilabas upang salubungin siya. Sa itaas ng kanyang ulo ay may gininto ang langit-langit na dala ng 4 na matataas na pinunong bayan. Ang ostia ay dinala sa kanyang unahan at ang mahal na bihisan ng mga kardinal at mga maharlika ay naging napakagara. Samantala ay may iba pang naglalakbay na dumarating sa Constanza. Alam ni Hus ang mga kapanganibang nagbabanta sa kanya. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan na wari bagang hindi na niya sila muling makikita pa at yumaon sa kanyang lakbayin na nararamdaman niyang patungo siya sa pagsusunugan sa kanya. Bagaman nakakuha siya ng pases sa hari ng Bohemia na nangangakong hindi siya magagalaw ni numan at tumanggap ng isa pa kay Emperador Sigismundo, inayos din niya ang lahat ng mga bagay na waring nakikinay-kinita na niya ang kanyang pagkamatay. Sa paglalakbay ni Hus ay namataan niya ang lahat ng tanda ng paglaganap ng kanyang mga aral, gayon din ang tanda ng pagsang-ayon dito ng mga tao. Dumagsa ang mga taong sasalubong sa kanya at sa ilang bayan ay sinamahan siya ng mga pinunong bayan sa kanilang mga lansangan. Nang dumating si Hus sa Constanza ay binigyan siya ng lagap na kalayaan. Sa pangako ng emperador ay naragdag ang pangako ng papa na ililigtas siya. Datapwat ang mahalaga at mulit-muling pahayag na ito ay sinira rin at ang reformador na ito ay hindi nalaunan at hinuli sa bisa ng utos ng papa at ng mga kardinal at ipinasok siya sa mabahong bilangguan. Pagkatapos ay inilipat siya sa isang matibay na kastilyo sa ibayo ng Rin at doon piniit. Ang papa na nakinabang ng kaunti sa kanyang kataksilan ay hindi nalaun at ipinasok sa bilangguan ding iyon. Naputunayan sa harap ng kapulungan na nakagawa siya ng pinakamahahalay na kasalanan bukod sa pagpatay, simonya at pangangalunya, mga kasalanang hindi dapat bukhin sa labi, kaya't ang kapulungan na rin ang sa kanya'y humatol at sa wakas ay inalisan siya ng tiara at ibinilanggo. Ang mga nakikipag-agaw sa pagkapapa ay inalis din naman at isang bagong puntipisi ang hinirang. Ang pagkabilanggo ni Hus ay ikinagalit na lubha ng mga taga-Bohemia. Ang mga maharlikang may malaking kapangyarihan ay mahigpit na tumutol sa kapulungan laban sa kapaslangang ito. Ang emperador na ayaw pumayag na labagin ang pases na kanyang ibinigay ay tumutol sa mga ginawa kay Hus. Datapwat ang mga kaaway ng reformador ay galit at nagmatigas. Sa wakas ay iniharap si Hus sa kapulungan na mahina na dahil sa pagkakasakit at pagkabilanggo sapagkat ang alimuom ng basang-basang bilangguan at ang kabahuan ng hangin doon ay nakapagpalagnat sa kanya na halos kinitil ang kanyang buhay. Siya'y
Siya'y natatanikalaang tumayo sa harapan ng emperador na sa ngalan ng karangalan at mabuting pangungusap ay nangakong ipagsasanggalang siya. Sa mahabang pagliliti sa kanya ay mahigpit niyang ipinagtanggol ang katotohanan at sa harapan ng nagkakatipong mga dakilang tao ng iglesia at ng pamahalaan ay ipinahayag niya ang kanyang taimtim at tapat na pagtutol laban sa kasamaan ng mga tao ng iglesia. Nang pamiliin siya sa bawiin ang kanyang mga inaral o magbata ng kamatayan ay minagaling pa niya ang mamatay na isang martir. Sa katapus-tapusan ay iniharap si Has sa kapulungan. Yaoy isang malaki at marangal na kapulungan, kapulungang binubuo ng emperador, mga prinsipe ng kaharian, mga sugo ng hari, mga kardinal, mga obispo at mga pari at isang malaking kalipunan ng mga taong sadyang naparoon upang manood sa mga gagawin sa araw na yon. Mula sa lahat ng bahagi ng sangka-Kristiyanyuhan ay nagkatipon ang mga saksi sa unang dakilang pag-aalay na ito ng buhay sa gitna ng mahabang pakikipagpunyagi na sa pamamagitan nito'y matatamo ang kalayaan ng budhi. Nang tawagan si Has para sa kanyang huling kapasihan, ipinahayag niya ang kanyang pagtangging bawiin pa ang kanyang mga nasabi na at sa pagkapako ng kanyang nanunuot na titig sa haring ang salitay na kahihiyang pinawalang kabuluhan at sinuway ay sinabi niya, ipinasya ko sa aking sariling kalooban na humarap sa pulong na ito sa ilalim ng pagkakalinga ng madla at sa pananalig ko sa pangako ng emperador na dito'y kaharap. Namula si Sigismundo samantalang ang mga mata ng kalahatan ay nakatitig sa kanya. Nang mabasa na ang hatol, ginawa naman ang seremonya ng pag-aba sa kanya. Dinamtan ng mga obispo ang kanilang bilanggo ng ayon sa ugaling saserdote at samantalang tinatanggap niya ang damit. Paring ito ay kanyang sinabi, ang ating Panginoong Hesus ay binalabalan ng maputing damit upang hamakin nang ipadala siya ni Herodes sa harapan ni Pilato. Nang payuhan siyang muli na bawiin ang kanyang sinabi, ganito ang kanyang itinugon na nakatingin pa sa mga tao. Ano ngang mukha ang ihaharap ko sa langit? Papaano ko titingnan yaong karamihang pinangaralan ko ng malinis na ebanghelyo? Hindi, minamahal ko ang kanilang kaligtasan ng higit sa abang katawang ito na hinatulang mamatay. Isa-isang hinubad ang kaniyang suot na bawat obispo ay bumibigkas ng isang sumpa habang ginaganap ang kanyang bahagi sa seremonya. Katapus-tapusan ay pinatungan siya sa ulo ng isang gora o mitrang papel na hugis tagilo na may nakatatakot na mga larawan ng mga demonyo at ganito ang nakatitik sa harap, punong erehe. Lubos kong ikinatutuwa ang wika ni Has na iputong sa akin ang kahiyahiyang koronang ito dahil sa iyo, O Jesus, na dahil sa akin ay pinutungan ka ng koronang tinik. Nang maramta na siya ng ganito ay sinabi ng mga pari, ngayon itinatalaga namin ang kaluluwa mo sa diablo at ako, ang sabi ni Has na nakatingin sa langit, ay naglalagak ng aking espiritu sa iyong mga kamay o Panginoong Jesus sapagkat iyong akong tinubos. Nang magkagayoy, ibinigay siya sa mga may kapangyarihan at siya'y dinala sa puok na kanyang kamamatayan. Isang malaking pulutong ang kasunod, daan-daang mga taong nasasandatahan, mga pari at mga obispo na nararamta ng mahal na damit at mga taong bayan ng Constanza. Pagkatapos na maitali ang martir sa haligi at handa na ang lahat upang silaban ang kahoy, muling pinayuhan siya na bawiin ang sinabi niya mga kamalian upang maligtas ang kanyang buhay. Anong mga kamalian ang aking babawiin? Ang sabi ni Has. Alam kong wala ako ni isang mang kasalanan. Saksi ko ang Diyos na ang lahat ng aking ipinangaral at sinulat ay pawang sa adhikang magligtas ng mga kaluluwa mula sa kasalanan at kapahamakan, kaya't buong gal akong pinagtitibay sa pamamagitan ng aking dugo ang katotohanan ng aking sinulat at ipinangaral. Nang magliyab ng apoy sa kanyang paligid ay nagpasimula siyang umawit. Jesus, ikaw na anak ni David, maawa ka sa akin. Nagpatuloy siya hanggang sa manahimik ang kanyang tinig magpakailanman. Nang lubos nang masupok ang katawan ni Has, ang kanyang mga abo, pati ng lupang kinalagyan ay tinipon at inihagis sa rin at sa gayoy naanod hanggang sa malaking dagat.
Walang nangyari sa inakala ng mga nagsiusig sa kanya na kanilang nabunot na pati mga ugat na mga katotohanan na kanyang ipinangaral. Hindi man lamang nila naging pangarap na ang mga abong na tangay sa dagat ng araw na yaon ay magiging binhing kakalat sa lahat ng bayan ng sangkalupaan na sa mga lupaing hindi pa kilala noon ay magbubunga ito ng sagana sa pagsaksi sa katotohanan. Ang tinig na narinig sa bulwagan ng hukuman ng Constanza ay nakalikha ng marami pang alingaw-ngaw na siyang maririnig sa lahat ng panahong darating. Wala na si Hus, datapwat ang katotohanan kanyang ikinamatay ay hindi mapapawi kailanman. Ang ibinigay niyang halimbawa ng pananampalataya at pagtatapat ay magpapasigla sa marami na tumayong matatag sa katotohanan sa harap ng pagdurusa at kamatayan. Ang pagkapatay sa kanya ay naglantad sa buong sanlibutan ng taksil na kalupitan ng Roma. Ang mga kaaway ng katotohanan bagaman hindi nila namamalayan ay nakatulong lamang sa pagpapalaganap ng kilusang pinagpilitang iwasak. Isa pang pagsusunugan ang itinayo sa Constanza. Ang dugo ng ikalawang saksi ay kailangang magpatotoo sa katotohanan. Nang nagpapaalam na si Hus sa kapulungan, ay pinayuhan nito si Hus na magpakatapang at magpakatibay at sinabi pang pag nahulog siya sa anumang kapanganiban ay madali siyang paroroon upang sa kanya ay sumaklolo. Nang mabalitaan niya ang pagkabilanggo ng reformador, ang tapat na alagad ay naghanda upang tundin ang kanyang pangako. Upang tuparin, I think it's a typo, basahin ko ulit. Nang mabalitaan niya ang pagkabilanggo ng reformador, ang tapat na alagad ay naghanda upang tuparin ang kanyang pangako. Tinungo niya ang Constanza na isa lamang ang kasama, bagaman wala siyang dalang pases na makapagtatanggol sa kanya. Nang dumating siya roon ay napagkilala niyang inilalantad lamang niya ang kanyang sarili sa panganib at wala siyang magagawang anuman upang iligtas niya si Hus. Tumakas siya sa lungsod, datapot dinakip ng siya'y pauwi at ibinalik na natatanikalaan at binabantayan ng mga kawal. Ang pagsisikap ni Jeronimo na sagutin ang mga paratang na iniharap laban sa kanya noong una siyang humarap sa kapulungan ay sinalubong ng mga sigawang, "Sunugin iyan! Sunugin iyan!" Sa gayoy ipinasok siya sa bilangguan at tinanikalaan at ito ang nagbigay sa kanya ng malaking hirap. Tinapay at tubig lamang ang ipinakain sa kanya. Pagkaraan ng ilang buwan, ang mga kalupitang ginawa kay Jeronimo sa bilangguan ay siyang naging dahil ng pagkakasakit niya na ikinabingit ng kanyang buhay sa panganib at dahil sa pag-aalala ng kanyang mga kaaway na baka siya'y mamatay agad ay hindi siya lubhang ginahasa bagaman 1 taon pa siyang natira sa bilangguan. Ang pagkamatay ni Hus ay hindi nagbunga ng gaya ng inaasahan ng mga makapapa. Ang pagpapawalang kabuluhan sa pases sa kanya ibinigay ay lumilikha ng malaking kagalitan at upang ito'y mapayapa ay ipinasya ng kapulungan na sa halip na sunugin si Jeronimo ay pilitin na lamang siya kung mangyayari na bawiin ang kaniyang sinabi at itinuro. Iniharap siya sa kapulungan at pinapamili siya sa bawiin ang kanyang mga sinabi at itinuro o sa mamatay sa apoy. Ang pagpatay sa kanya sa pasimula pa lamang ng kanyang pagkabilanggo ay naging isang awa sana kung itutumbas sa kakilakilabot na pasakit na kanyang dinanas. Ngunit dahil sa kahinaan sa pagkakasakit na kanyang dinanas, gawa ng pahirap sa kanyang sabilangguan at sa paghihimutok ng pag-iisip at pagkabigo, dala ng kalayuan sa mga kaibigan niya at sa pagkatakot sa kamatayang ikinamatay ni Hus ay gumupo ang katibayan ni Jeronimo at siya'y umayon sa kahilingan ng kapulungan. Nangako siyang mananatili sa pananampalatayang Katoliko at tinanggap niya ang kapasihan ng kapulungan na sumpain ang mga aral ni Wycliffe at Hus maliban lamang sa mga banal na katotohanan na kanilang itinuturo. Sa pamamagitan ng pagsukong ito ay sinikap ni Jeronimo na payapain ang tinig ng kanyang budhi at iwasan ng kanyang kamatayan. Datapwat sa kanyang pag-iisa sa bilangguan ay lalong maliwanag niyang nakita ang kanyang ginawa. Naalaala niya ang tapang at pagtatapat ni Hus at sa kabila na may nadili-dili niya ang kanyang pagtatakwil sa katotohanan.
Naalaala niya ang banal na Panginoon na pinangakuan niyang paglilingkuran na dahil sa kanya ay nagbata ng kamatayan sa krus. Nang di pa niya binabawi ang kanyang sinabi at iniaral sa lingap na ipinangako ng Diyos, ay nakatagpo siya ng kaaliwan sa gitna ng lahat niyang pagdurusa. Datapwat ngayon himutok at pag-alinlangan ang nagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Alam niyang may mga iba pang pagbawi na kailangang gawin bago siya magkaroon ng kapayapaan sa Roma. Ang landas na pinapasok niya ay walang ibang kauuwian kundi ganap na pagtalikod. Kaya't kanyang ipinasya na hindi niya itatakwil ang kanyang Panginoon upang makaiwas lamang sa isang maikling panahon ng pagdurusa. Hindi nalaunan at iniharap siyang muli sa kapulungan. Ang kanyang pagsuko ay hindi pa ikinasiya ng mga nagsisihatol sa kanya. Ang kauhawan nila sa dugo na pinatindi ng pagkapatay kay Has ay humihingi pa ng mga bagong papatayin. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagtatakwil sa katotohanan, mangyayaring mailigtas ni Jeronimo ang kaniyang buhay. Datapwat ipinasya niyang ingatang matibay ang kaniyang pananampalataya at sundan ang kaniyang martir na kapatid, sukdan humantong man siya sa apoy. Pinawalan niyang kabuluhan ang kanyang unang pagbawi at bilang isang taong mamamatay, mahigpit niyang hiniling na bigyan siya ng panahon upang maipagsanggalang ang kanyang sarili. Palibhasa ay kinatatakutan ng mga prelado ang ibubunga ng kanyang sasalitain. Hiniling nilang sukat ang kilalanin o tanggihan na lamang ang katotohanan ng mga paratang na ibinubuhat sa kanya. Si Jeronimo ay tumutol laban sa ganitong karahasan at katampalasanan. Ako'y kinulong ninyong 340 araw sa isang nakatatakot na bilangguan, ang sabi niya, sa gitna ng karumihan, kabahuan, kaingayan at ganap na kakulangan ng lahat ng bagay. Saka ninyo ako inilabas upang humarap sa inyo at pagkatapos na marinig ninyo ang patutuo ng aking mahihigpit na kaaway ay ayaw naman ninyo akong dinggin. Kung tunay kayong mga pantas at mga ilaw ng sanlibutan ay huwag ninyong salangsangin ang katwiran. Sa ganang akin, ako'y isang mahirang tao lamang. Ang aking buhay ay walang gaanong halaga at kapag pinayuhan ko kayong huwag magbitiw ng hindi matuwid na hatol ay hindi lamang para sa akin, kundi lalo na para sa inyo ako nagsasalita. Sa wakas ay itinulot din ang kaniyang hinihingi. Nanikluhod si Jeronimo sa harap ng mga huhukom sa kanya at nanalangin na pamahalaan nawa ng banal na espiritu ang kanyang pag-iisip at pananalita upang siya ay huwag makapagsalita ng laban sa katotohanan o ng hindi marapat sa kanyang Panginoon. Sa kanya ay natupad ng araw na iyon ang pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad na kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin. Datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang nangagsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y nagsasalita. Ang mga pangungusap ni Jeronimo ay pinagtakhan at hinangaan kahit na ng kanyang mga kaaway. Basahin ko ulit. Ang mga pangungusap ni Jeronimo ay pinagtakhan at hinangaan kahit na ng kanyang mga kaaway. Isang taong singkad siyang ikinulong sa bilangguan na dahil sa malaking paghihirap ng kanyang katawan at pag-iisip ay hindi siya makabasa o makakita man. Gayunmay ang kanyang pangangatwiran ay nalahad na may malaking kaliwanagan at kapangyarihan na parang nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral na walang pagkagambala. Itinuro niya sa mga nangakikinig sa kanya ang mahabang talaan ng mga banal na tao na hinatulan ng mga likong hukom. Sa halos bawat sali ng lahi ay nagkaroon ng mga tao na samantalang nagsisikap na maitaas ang bayan ay may mga siniphayo at ipinagtatapon datapwat ng mga huling panahon ay napagkilalang marapat parangalan. Si Kristo man ay hinatulan na tulad sa isang masamang tao ng isang hindi matuwid na hukuman. Sa unang pagbawi ni Jeronimo sa kanyang mga sinabi ay inamin niyang matuwid ang pagkahatol kay Has. Datapwat ngayoy ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa sinabi niyang yaon at sumaksi siya sa kawalang sala at sa kabanalan ng martir. Ang sabi niya, nakilala ko siya mula sa kanyang pagkabata.
Siya'y napakabuting tao, tapat at banal. Siya'y hinatulan bagamat siya'y walang sala. Ako man, ako'y handang mamatay, ako'y hindi uurong sa harap ng mga pahirap na inihanda sa akin ng aking mga kaaway at mga saksing bulaan na balang araw ay magbibigay ng sulit sa lahat nilang masasamang gawa sa harap ng dakilang Diyos na hindi madaraya ni numan. Nang nakaturo siya sa kanyang mga hukom, ay sinabi sa matigas na pangungusap, inyong hinatulan si Wycliffe at si Juan Hus, hindi sa dahilang kanilang niluglog ang aral ng iglesia, kundi sa dahilan lamang na kanilang hinamak ang mga kahalayan ng mga pari, ang kataasan, kapalaluan at lahat ng bisyo nila at ng kanilang mga puno. Ang mga bagay na kanilang pinatunayan at hindi mapagsisinungalingan ay ipinalalagay ko at ipinahahayag kong gaya rin ng kanilang pagpapahayag. Muling binugso ang bagyo ng kagalitan at si Jeronimo ay madaling dinala sa bilangguan. Gayunmay may ilan sa kapulungan na kinakintalan ng kanyang mga pangungusap at nagnasang iligtas ang kanyang buhay. Dinalaw siya ng mararangal na tao ng iglesia at pinamanhikan siyang sumuko na sa kapulungan. Inalayan siya ng mainam na pangako na pinakagantimpala, itigil lamang niya ang kanyang paglaban sa Roma. Datapwat gaya ng kanyang Panginoon, ng alayan ng kaluwalhatian ng buong sanlibutan, si Jeronimo ay nanatiling matibay. Hindi nagluwat at hinatulan siya. Siya inakay roon din sa puok na kinamatayan ni Hus. Umaawit siyang lumalakad. Ang kanyang mukha ay maliwanag dahil sa tuwa at kapayapaan. Ang kanyang paningin ay nakatitig kay Kristo at sa kanya ang kamatayan ay nawala ng kilabot. Nang pasalikod niya ang berdugo noong malapit ng sindihan ang talaksan ng kahoy, ganito ang sinabi ng martir, huwag kang mangimi, lumapit ka sa harap ko, sa tapat ng aking mukha, pagningasin mo ang apoy, kung ako'y takot ay hindi na ako paririto. Ang mga huli niyang pangungusap samantalang tumataas ang liyab ay isang panalangin, Panginoon, amang makapangyarihan sa lahat, ang daing niya. Maawa ka sa akin at ipatawad po ninyo ang aking mga kasalanan sapagkat alam ninyo na iniibig kong lagi ang inyong katotohanan. Nawala ang kanyang tinig, datapot ang kanyang mga labi ay patuloy na gumagalaw sa pananalangin. Nang matapos na ang apoy ang kanyang gawain, ang mga abo ng martir pati ng lupang nakalatan ay tinipon at gaya rin kay Hus ay inihagis sa rin. Sa ganyay namatay ang mga tapat na tagapagdala ng liwanag ng Diyos. Datapot ang liwanag ng mga katotohanan kanilang ipinahayag, ang liwanag ng mabayaning halimbawang iniwan ay hindi mapapatay. Subukin na rin sana ng mga taong paurungin ang araw sa pagsikat nito kung hahadlangan nila ang pamimitak ng bukang liwayway na nooy malapit ng namanaag sa sanlibutan. Ang pagpatay kay Hus ay nagpaalab ng galit at lagim ng mga taga-Bohemia na pagkilala ng buong bansa na siya'y nahulog sa kainggitan ng mga pari at kataksilan ng emperador. Siya'y ipinahayag na isang tapat na tagapagturo ng katotohanan at ang kapulungang humatol na siya'y mamatay ay pinaratangan ng kasalanang pagpatay ng tao. Ang kanyang mga aral ay lalo ngayong naaalala ng magdala ng higit sa nakaraan. Sa pamamagitan ng mga utos ng Papa ay ipinasunog ang mga sinulat ni Wycliffe. Datapwat yaong mga hindi nasira ay inilabas ngayon sa mga kinatatagpuan at pinag-aralang kaugnay ng Biblia o dili kaya'y na mga bahagi nitong maaaring mahaligap ng mga tao at sa ganitong paraan ay marami ang naakay na tanggapin ang bagong pananampalataya. Ang mga pumatay kay Hus ay hindi tumayo na lamang natahimik at nagmasid sa pananagumpay ng kanyang gawain. Ang Papa at ang Emperador ay nagkaisang dumurog sa kilusan at ang mga hukbo ni Sigismundo ay isinugo sa Bohemia. Ingay at gulo ang sumunod. Nilusob ang Bohemia ng mga hukbo ng ibang bayan at ang bansay binagabag ng mga sarili nilang kaguluhan. Yaong natiling tapat sa Ebanghelyo ay dumanas ng madugong pag-uusig. Samantalang yaong nang unay kanilang mga kapatid na ngayon nakipagkasundo na sa Roma ay nangahahawa sa kanyang kamalian, yaon namang nagsipanatili sa dating pananampalataya ay bumuo ng isang hiwalay na iglesia na pinamagatang nagkakaisang magkakapatid. Ikinagalit ng lahat ng tao ang kanilang ginawa.
Gayunmay hindi nakilos ang kanilang katibayan. Bagaman napilitan silang magkubli sa kaparangan at mga yungib, ay nagtitipon din sila upang bumasa ng salita ng Diyos at nagsama-sama sa pagsamba sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga sugong ipinadadala nila ng lihim sa iba't ibang bayan, ay napag-alamanan nilang dito at doon ay may manginlan-nginlang sumasampalataya sa katotohanan, ilan sa bayang ito at ilan doon, at gaya rin nila ay pinag-uusig, at sa gitna ng mga bundok ng Alpes ay mayroong isang matandang iglesia na nabababaw sa mga patibay ng banal na kasulatan at tumututol laban sa mga masasamang gawa ng Roma na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pahiwatig na ito ay tinanggap nilang may malaking tuwa at nakipagsulatan sila sa mga Kristiyanong Valdense. Ang mga taga-Bohemiang matatag sa Ebanghelyo ay nagsipagpuyat sa buong magdamag ng pag-uusig, at sa pinakamadilim na oras ay nakatitig pa rin ang kanilang mga mata sa silangan tulad sa mga taong naghihintay ng umaga. Ang kanilang kapalaran ay tumama sa masasamang araw datapwat na alaala nila ang mga pangungusap na unang binigkas ni Has at inulit ni Jeronimo na kailangang magdaan ang 100 taon upang magbubukang liwayway. Basahin ko ulit. Ang kanilang kapalaran ay tumama sa masasamang araw datapwat na alaala nila ang mga pangungusap na unang binigkas ni Has at inulit ni Jeronimo na kailangang magdaan ang 100 taon bago magbubukang liwayway. Ang mga ito sa ganang mga taburita o mga husita ay gaya ng mga pangungusap ni Jose sa mga lipi ni Israel noong sila'y nasa bahay ng pagkaalipin. Ako'y mamamatay at walang pagsalang dadalawin kayo ng Diyos at ilalabas kayo. Ang huling bahagi ng 1500 taon ay sumaksi sa unti-unting ngunit patuloy na paglago ng mga iglesia ng magkakapatid. Bagaman lagi nang binabagabag at nagtamasa rin sila ng malalaking kapahingahan, sa pasimula ng 1600 taon, ang kanilang mga iglesia sa Bohemia at Moravia ay umabot sa 200. Lubhang mapalad ang nalabi na palibhasa'y nakatakas sa mapangwasak na galit ng apoy at tabak, ay pinahintulutang makakita ng pagliliwayway ni Eong araw na ipinagpaunang sinabi ni Has.